Pula ang kotse, pero dugo at pawis ko ang ipinambili ninyo. Habang nilalamon ako ng putik at ulan sa sementeryo ni Lolo, nagpapakasasa kayo sa nakaw na karangyaan. Sabi ni Nanay, wala kang kwenta, Ella. Pero sa bawat patak ng luha ko, isang sumpa ang nabubuo. Sino ngayon ang tunay na pulubi sa ating lahat? Ang pagtitiis ko, tapos na. Huwag mo nang intindihin si Ella, Ramon. Hindi naman kailangan ng babaeng yan ng lupa. Mas mahalaga ang kinabukasan ni Mirel. Palamuti lang si Ella sa bahay na ito. Isang manggagawang walang reklamo. Kaya huwag kang mag-guilty na ibenta ang huling alaala ng tatay mo. Ang boses ni Catalina ay tila isang malamig na talim na humiwa sa mahalumigmig na hangin ng hapon. Sa labas ng sementeryo, sa ilalim ng papatinding buhos ng ulan, nakaluhod si Saturdayela sa tapat ng puntod ng kanyang lolo. Ang kanyang mga kamay na puno ng kayumangging putik at sugat mula sa pagbunot ng mga ligaw na damo ay biglang tumigil sa paggalaw. Ang mga salitang narinig niya mula sa kabilang linya ng telepono ni Ramon na hindi sinasadyang naka-loudspeaker ay hindi na bago. Ngunit sa bawat pagkakataon, tila may isang karayom na unti-unting itinabaon sa kanyang puso hanggang sa hindi na siya makahinga. Habang ang ulan ay malakas na humahampas sa kanyang likuran at ang bawat patak ay dumadaloy sa kanyang mukha na parang malamig na luha. Pilit na nilalabanan ni Ella ang panginginig ng kanyang katawan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, naririnig niya ang masayang tawanan at ang malakas na tugtugan mula sa kanilang tahanan. Isang malaking selebrasyon ang nagaganap habang siya ay narito, mag-isa, sa gitna ng mga patay. Nililinis ang tanging lugar na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ang miro ng ingay ng mga kamag-anak at ang tunog ng mga basong nagbabanggaan sa isang toast ay isang masakit na paalala na sa pamilyang ito, siya ang anino at si Mirel ang liwanag. Dahan-dahang ibinaba ni Ella ang kanyang tingin sa puntod. Ang putik ay dumaos-dos mula sa kanyang mga daliri patungo sa puting marmol. Namamanhid na ang kanyang mga binti sa matagal na pagluhod. Ngunit mas matindi ang pamamanhid na nararamdaman niya sa loob. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo sa kabila ng basang paligid at ang bawat paghinga ay tila isang mabigat na pasanin. Ang tanging nagpapanatili sa kanya doon ay ang alaala ng lolo niya. Ang tanging tao na tumingin sa kanya hindi bilang isang kasambahay o isang kundi bilang isang batang may pangarap. Nang makabalik si Ella sa kanilang tahanan, ang liwanag ng mga makukulay na bumbilya ay sumalubong sa kanyang pagod na mga mata. Sa gitna ng kalsada, nakaparada ang isang pulang SUV na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang bawat kurba nito ay sumasalamin sa karangyaan na hindi nila kailanman nakamit sa marangal na paraan. Iyon ang sasakyang binili gamit ang lupang pinagtrabahuhan ng kanyang lolo sa buong buhay nito. Ang lupang ipinangako sa kanya bago ito pumanaw. Ang bawat tawa ni Mirel habang hinahaplos ang makinis na pintura ng sasakyan ay tila isang sampal sa kanyang maruming mukha. Oh, Ella, andyan ka na pala. You look like a mess, ate. Ang nakakalokong bati ni Mirel habang kumakaway sa mga bisita. Ang kanyang damit ay bago at mamahalin, kabaligtaran ng kupas at basang t-shirt ni Ella. Anyway, don't mind the mud. Look at my new car. Isn't it vibrant? Bagay na bagay sa akin, di ba? Hindi sumagot si Ella. Ang kanyang mga paa ay nag-iiwan ng bakas ng putik sa makinis na sahig ng kanilang sala. Ngunit bago pa siya makahakbang patungo sa kanyang silid, hinarang na siya ni Catalina. Ang mukha ng kanyang ina ay walang bahid ng pag-aalala para sa anak na galing sa ulan. Sa halip, isang mapanuring tingin ang ipinukol nito sa kanya. Huwag kang pumasok na ganyan ang itsura mo, Ella. Nakakahiya sa mga bisita. Ang mahinang bulong ni Catalina na puno ng awtoridad. At bago mo malimutan, pirmahan mo ito. Isang dokumento lang para sa mga utang na kinuha natin noong nag-aaral pa si Mirel. Sabi mo naman,
Gagawin mo ang lahat para sa pamilya, di ba? Huwag kang maging madamot sa kapatid mo. Inabot ni Catalina ang isang folder na may ilang piraso ng papel. Hindi na binasa ni Ella ang nilalaman. Ang kanyang paningin ay malabo na dahil sa pagod at sa luhang pilit niyang itinatago. Sa kanyang isipan, ang boses ng kanyang ina ay umuulit. Palamuti lang siya sa bahay na ito. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng bolpen. Ang tinta ay tila dugo na dumadaloy sa papel. Sa bawat kurit ng kanyang lagda, tila mas lalong humihigpit ang tanikala na nakagapos sa kanyang leeg. Matapos ang lahat, lumabas si Ella sa balkonahe upang kumuha ng hangin. Doon, nakita niya si Mirel na masayang sumakay sa bagong sasakyan kasama ang ilang kaibigan. Ang ugong ng makina ay tila isang mapang-uyam na tawa na bumasag sa katahimikan ng gabi. Habang paatras ang sasakyan, hindi napansin ni Mirel ang isang lumang panyo na nahulog mula sa bulsa ni Ella. Isang panyong may burda ng pangalan ng kanyang lolo, ang tanging bagay na naiwan sa kanya mula sa sementeryo. Ang gulong ng pulang sasakyan ay dumaan sa ibabaw ng panyo. Ibinabaon ito sa madilim na putik ng kalsada. Pinanood ni Ella kung paano nadumihan at nayurakan ang huling piraso ng kanyang dangal at alaala. Tumitig siya sa malayo. Ang kanyang puso ay tila isang basag na salamin na hindi na kailanman mabubuo muli. Bakit ang taong pinili mong protektahan ang siya pang unang dudurog sa iyong pagkatao? At hanggang kailan mo kayang manatiling palamuti bago ka tuluyang maglaho sa dilim? Pagsikat ng araw, ang bakuran ng pamilya Vergara ay tila isang larangan ng digmaan na puno ng mga basyong bote, plastik na plato, at mga tira-tirang pagkain na nilalangaw na sa ilalim ng init. Wala na ang pulang sasakyan sa garahe. Maagang umalis si Mirel upang ipagmalaki ang kanyang bagong laruan sa mga kaibigan, habang si Ramon ay maaga ring pumasok sa trabaho upang iwasan ang bigat ng hangin sa loob ng bahay. Si Ella, na halos hindi nakatulog dahil sa hapdi ng kanyang mga sugat at mas matinding hapdi sa kanyang puso, ay walang reklamo na nagsimulang maglinis. Ang bawat kuskus niya sa sahig ay tila pagtatangkang burahin ang sariling pagkatao na dahan-dahang naglalaho. Ella, pagkatapos mo riyan ayusin mo ang cabinet ko sa itaas. Nagkakagulo na ang mga gamit ko at hindi ko mahanap ang paborito kong kimona. Sigaw ni Catalina mula sa kusina. Ang boses nito ay puno ng utos na tila ba isang reyna na kinakausap ang kanyang alipin. Pumanhik si Ella sa itaas na may mabibigat na hakbang. Ang silid ng kanyang ina ay amoy mamahaling pabango at pulbos, isang karangyaan na tila hindi nababagay sa hirap na dinaranas niya sa araw-araw. Sinimulan niyang itupi ang mga damit, inilalagay ang bawat isa sa tamang ayos. Nang buksan niya ang pinakailalim na bahagi ng aparador, napansin niya ang isang bahagi ng kahoy na tila hindi pantay. Sa kuryosidad na dala ng kanyang pagod na isipan, dahan-dahan niyang itinaas ang manipis na sapin. Doon, sa dilim ng lihim na taguan, ay may isang makapal at lumang sobre. Ang puti nitong kulay ay naging madilaw na dahil sa panahon, ngunit ang tatak sa itaas ay malinaw pa rin. Law Offices of Attorney Joaquin de Vera. Ang bawat pintig ng puso ni Ella ay bumilis. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nag-aapoy sa kaba. Alam niya ang pangalang iyon. Si Attorney Joaquin ang matalik na kaibigan at tanging pinagkakatiwalaan ng kanyang lolo noong nabubuhay pa ito. Nanginginig ang mga daliri ni Ella habang binubuksan ng sobre. Sa loob ay may ilang pahina ng legal na dokumento at isang sulat na sulat kamay. Habang binabasa niya ang mga salita, ang mundo sa paligid niya ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang dokumento ay tungkol sa isang Quinto Trust Fund na itinatag ng kanyang lolo bago ito pumanaw. Nakasaad doon na sa pagsapit ng kanyang ika-30 taon, ang lahat ng lupain sa probinsya at isang malaking halaga ng pera ay direktang mapupunta sa kanya
Sa ilalim ng kondisyon, natatapusin niya ang kanyang pag-aaral sa arkitektura. Ngunit ang mas masakit ay ang petsa ng abiso. 3 taon na ang nakalilipas. 3 taon na siyang dapat ay malaya. 3 taon na siyang dapat ay hindi na nagtitiis sa pangungutya at pagtrato sa kanya bilang basahan. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang pagtigil niya sa pag-aaral para pagbigyan si Mirel, ang pagbebenta ng kanyang mga gamit, ang bawat gabing umiiyak siya sa gutom. Lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Itinago ng kanyang sariling ina ang katotohanang siya ang tunay na may-ari ng lahat ng tinatamasa nila ngayon. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay pumatak sa papel. Nababasa ang tinta ng pangalan ng kanyang lolo. Ang bawat salita sa dokumento ay tila mga tinik na sumasakal sa kanya. Hindi lang siya ninakawan ng pera, ninakawan siya ng buhay, ng pangarap, at ng pagkakataong makatayo sa sariling mga paa. Ang utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya ay isang tanikala na sadyang idinisenyo ni Catalina upang panatilihin siyang bilanggo. Sa gitna ng kanyang pagngangalit at pighati, biglang tumahimik ang paligid. Ang tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba ay hindi niya narinig. Ngunit naramdaman niya ang isang pamilyar at mabigat na presensya sa likuran niya. Ang hangin sa loob ng silid ay biglang lumamig at ang amoy ng pabango ni Catalina ay naging tila amoy ng isang panganib na unti-unting lumalapit. Hindi nakagalaw si Ella. Ang sobre ay mahigpit pa ring hawak ng kanyang mga kamay na puno ng putik mula kahapon. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa takot at galit. Nararamdaman niya ang titig ng kanyang ina na nakapako sa kanyang likod. Isang titig na hindi nangangailangan ng salita upang sabihing nahuli siya sa isang kasalanang hindi naman siya ang may gawa. Maganda ba ang nababasa mo, Ella? Ang boses ni Catalina ay mahina. Malambing ngunit puno ng lason, habang ang anino nito ay dahan-dahang lumalamon sa kinalalagyan ng anak. Huminto ang mundo ni Ella sa tanong na yon. Ang bawat segundong lumilipas ay tila 1 taon ng pagdurusa. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, habang ang mahigpit na pagkakahawak ni Catalina sa kanyang balikat ay tila isang bakal na kuko na nagbabadya ng isang mas malaking unos. Dahan-dahang kinuha ni Catalina ang mga papel mula sa nanginginig na kamay ni Ella. Ang bawat pahina ay tila bumibigat sa hangin habang inilalayo ito ng kanyang ina, na para bang kinukuha rin nito ang huling pag-asa ni Ella na makalaya mula sa mapunong anino ng kanilang pamilya. Walang bakas ng pagsisisi sa mga mata ni Catalina. Sa halip, isang malalim at mapait na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog na puno ng pagod na tila siya pa ang biktima sa sitwasyong ito. Iniisip mo ba na masama akong ina, Ella? Ang boses ni Catalina ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa isang kalkuladong emosyon na sadyang idinisenyo upang pukawin ang konsensya ng kanyang anak. Itinago ko ito dahil alam ko kung gaano kakalakas. Alam kong ikaw lang ang may kayang pumasan sa atin. Kung nakuha mo ang perang ito noon pa, baka iniwan mo na kami. Baka nakalimutan mo na ang utang na loob mo sa akin, sa amin ng tatay mo. Napako ang tingin ni Ella sa gintong singsing na suot ng kanyang ina. Ang singsing na binili niya gamit ang kanyang unang sweldo bilang apprentice, habang ang kanyang sariling mga daliri ay nananatiling puno ng kalyo at sugat mula sa trabaho sa ilalim ng init ng araw. Ang bawat salita ni Catalina ay tila lason na dahan-dahang pumapasok sa kanyang mga ugat. Pilit na binabaluktot ang katotohanan. Ang karapatan niya ay ginagawang kasalanan at ang pagnanakaw ng kanyang ina ay ginagawang isang sakripisyo. Ma, 3 taon akong nagtrabaho hanggang sa manghina ang katawan ko. Pinatigil niyo ako sa pag-aaral dahil sabi niyo wala tayong pera.
Ang tinig ni Ella ay basag, parang isang tuyong dahon na madaling madurog. Pero nandito pala ito. Kay Lolo pala galing ang lahat ng ipinambibili nyo ng mga luho ni Mirel. Biglang nagbago ang anyo ni Catalina. Ang malambing na boses ay napalitan ng isang matigas na awtoridad. Humakbang siya palapit kay Ella hanggang sa magtagpo ang kanilang mga anino sa dingding. Huwag kang mapagmataas, Ella. 9 buwan kitang dinala sa sinapupunan ko. Pinakain kita, binihisan, at binigyan ng bubong sa itaas ng ulo mo. Iyan ba ang kabayaran sa lahat ng hirap ko? Ang sumbatan ako dahil lang sa ilang pirasong lupa. Hindi na nakasagot si Ella. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang malaking bato na hindi niya maalis. Sa bawat paghikbi niya, lalong nararamdaman ni Catalina ang tagumpay ng kanyang manipulasyon. Kinuha ng ina ang isang panibagong dokumento mula sa mesa at inilatag ito sa harap ni Ella. Ito ay isang loan guarantee para sa isang malaking halaga ng pera na kailangan para sa bagong negosyo ni Mirel na hanggang ngayon ay wala pang nakikitang bunga. Kailangan nating ito, Ella. Nagkaproblema si Mirel sa ilang mga kaibigan niya at kailangan nating ayusin ang gulo bago pa malaman ng mga pulis. Pirmahan mo ito para sa pamilya. Dito mo mapapatunayan na hindi ka kasing sama ng iniisip ko. Utos ni Catalina habang ipinipilit ang bulpen sa kamay ng anak. Sa gitna ng kanyang pagkalito at pighati, napatingin si Ella sa ilalim ng folder. Doon ay may isa pang pahina na bahagyang nakasilip. Nang hilahin niya ito, nang bahagya, nakita niya ang isang lumang dokumento ng utang mula sa bangko na may petsang noong nakaraang taon. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang pirma sa ibaba. Ang kanyang sariling pangalan ay nakasulat doon sa isang anyo ng sulat kamay na tila ginaya ngunit hindi perpekto. Isang palsipikadong pirma na ginamit upang kumuha ng milyong halaga ng utang na wala siyang kaalam-alam. Ang kanyang ina, ang taong dapat ay nagtatanggol sa kanya, ay matagal na siyang ibinenta sa mga utang na hindi kailanman magtatapos. Tumingala si Ella at tumitig sa mga mata ni Catalina. Doon niya nakita ang isang katotohanang mas matalas kaysa sa anumang patalim. Sa bahay na ito, hindi siya itinuturing na anak, kundi isang kasangkapan na gagamitin hanggang sa tuluyang masira. Hanggang saan aabot ang tindi ng isang sakripisyo kung ang taong pinag-aalayan mo ay siya ring taong dahan-dahang pumapatay sa iyong kinabukasan. At sa gitna ng mga huwad na pirma at nakaw na pangarap, may puwang pa ba ang pagpapatawad? Tirik na tirik ang sikat ng araw sa gitna ng isang bakanteng lote sa Quezon City, kung saan ang alikabok ay sumasayaw sa hangin sa bawat pagdaan ng mga sasakyan. Hawak ni Ella ang mabigat na panukat. Ang kanyang mga braso ay nanginginig sa pagod at ang kanyang balat ay tila nagniningas sa ilalim ng matinding init. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng bitak-bitak na lupa ay tila isang parusa, ngunit kailangan niyang tapusin ang pagsusukat na ito. Kailangan niya ang kakarampot na sweldo upang bayaran ang mga interes ng utang na hindi naman siya ang nakinabang. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang mga linya sa kanyang notebook ay tila mga uod na gumagalaw, at ang ingay ng paligid ay unt-unting naging isang malayong ugong na mahirap intindihin. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo, at ang bawat paglunok ay nagdudulot ng hapdi. Sa isang sandali, ang mundo ay tila tumagilid, nawalan ng lakas ang kanyang mga binti, at dahan-dahang bumigay ang kanyang katawan patungo sa tuyong damuhan. Bago pa man tuluyang humalik ang kanyang mukha sa lupa, isang pares ng matitigas at mainit na mga kamay ang sumalo sa kanyang mga balikat. Isang boses na malalim at puno ng pag-aalala, ang tila nanggaling sa kabilang bahagi ng kanyang panaginip. Miss, are you okay? Hey, makinig ka sa akin. Breathe slowly. Dahan-dahang idinilat ni Ella ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya
ay ang malalapad na balikat ng isang lalaking nakasuot ng simpleng asul na polo shirt. Ang mukha nito ay seryoso. May matalisik na mga mata na tila nakakabasa ng lihim, ngunit may bakas ng kabutihan sa mga gilid ng ang labi nito. Ito si Mateo Sandoval. Isa siyang propesor at arkitekto na naroon para sa isang hiwalay na proyekto ng lungsod. Ngunit sa pagkakataong yon, siya ang naging tanging tagapagligtas ni Ella. Inalalaya ni Mateo si Ella patungo sa lilim ng isang malaking puno ng nara. Iniabot niya ang isang bote ng malamig na tubig na tila pinakamahalagang kayamanan para sa babaeng halos maubusan na ng lakas. Habang hinihingal pa rin, pilit na inayos ni Ella ang kanyang mga gamit, ngunit nahulog mula sa kanyang folder ang isang lumang sketchbook. Mabilis na pinulot ni Mateo ang notebook bago pa ito liparin ng hangin. Habang ibinibigay ito kay Ella, hindi niya napigilang mapatingin sa huling pahinang nakabukas. Doon, sa kabila ng mga mantsa ng kape at kulubot na papel, ay isang detalyadong sketch ng isang modernong gusali na may halong tradisyonal na disenyong Pilipino. Ang mga linya ay matitigas, tumpak at puno ng damdamin. Isang obra na tanging isang taong may malalim na pag-unawa sa sining at espasyo ang makakagawa. Ikaw ba ang nag-drawing nito? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha na hindi niya maitago. Yumuko si Ella. Pilit na itinatago ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo. Oo po, sir. Libangan lang po yan. Assistant lang po ako sa survey. Wala po akong pinag-aralan para sa ganyang kalaking bagay. Tumingin si Mateo mula sa sketchbook patungo sa mga mata ni Ella. Nakita niya ang isang pamilyar na kislap, isang apoy na pilit na ibinabaon sa limot ng hirap ng buhay. Hindi niya nakita ang isang simpleng manggagawa. Nakita niya ang isang arkitektong nakakulong sa isang buhay na hindi nararapat sa kanya. Hindi ito basta libangan. Ang mga linyang ito, may kwento sila. May pangarap, sabi ni Mateo sa tono na tila isang hamon. Bakit mo hinahayaang mabulok ang galing mo sa putikang ito? You have the soul of a builder, but you are living like a shadow. Natigilan si Ella. Ang mga salita ni Mateo ay tila isang malakas na hampas na gumising sa kanyang natutulog na pagkatao. Sa loob ng maraming taon, sanay na siyang tawaging palamuti o walang kwenta ng sarili niyang ina. Ngunit dito, sa gitna ng isang mainit na lote, isang estranghero ang nakakita sa tunay niyang halaga. Nang tumayo si Ella upang bumalik sa trabaho, naramdaman niya ang titig ni Mateo na tila nagtatanong. Isang kuryosidad ang nabuo sa puso ng lalaki, isang pagnanais na malaman kung anong bigat ang dinadala ng babaeng ito na may gintong kamay, ngunit may pusong tila pasan ng buong mundo. Bukas, babalik ako rito, sabi ni Mateo bago siya lumakad palayo. Sana, hindi lang panukat ang hawak mo. Sana, hawakan mo rin ang sarili mong kapalaran. Naiwang nakatayo si Ella sa ilalim ng puno. Ang sketchbook ay nakayakap sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang init ng araw ay hindi na nakakapaso. Sa halip, naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang puso, isang pag-asang matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Sino nga ba ang estrangherong ito na tila nakakakita sa dilim ng kanyang buhay? At sapat na ba ang isang pagkakataon upang talikuran ang tanikala ng nakaraan at simulan ang pagtatayo ng sariling pangarap? Ang hapunan sa bahay ng mga Vergara ay laging puno ng isang uri ng katahimikan na hindi nakakapagpahinga. Isang katahimikang tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat isa, puno ng mga hindi sinasabing hinanakit at mga itinatagong lihim. Ang tanging maririnig ay ang matalas na pagtama ng mga kutsara sa lumang pinggan at ang mahinang pag-ikot ng electric fan na tila pagod na rin sa init ng gabi. Nakayuko si Ramon. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa tuyong isda sa kanyang plato. Ang kanyang mga balikat
ay nakalaylay, pasa ng bigat ng isang ama na nakikita ang kawalang katarungan sa loob ng sariling tahanan ngunit pinipiling manatiling pipi. Sa kabilang dako, si Mirel ay abala sa kanyang mamahaling telepono. Ang liwanag ng screen ay tumatama sa kanyang mukha na tila walang pakialam sa paligid. Ate, ang basag na katahimikan ni Mirel, ang kanyang boses ay tila isang matamis na kanta na may nakatagong lason. May event kasi sa Saturday ang mga friends ko. Alam mo naman, kailangan kong mag-stand out dahil dala ko ang bagong car. Pero wala akong bag na bagay sa kulay ng SUV natin. Nakakahiya naman kung luma ang gagamitin ko, di ba? Hindi tumingala si Ella. Patuloy siya sa pagnguya ng kanin na tila walang lasa. Alam niya kung saan papunta ang usapang ito. Ramdam niya ang titig ni Catalina na tila isang buwayang naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumakmal. I saw your surveying tools sa bodega, ate. Yung mga luma mong gamit sa school at yung ginagamit mo sa field. Patuloy ni Mirel habang tinitingnan ang kanyang mga kuko. May nakita akong buyer online. Sabi niya, malaki ang value noon dahil original brand. Kung ibebenta natin yon, makakabili na ako ng bag at may sobra pa para sa gas ng car. Anyway, hindi mo naman na kailangan yon. Di ba? Assistant ka lang naman. May equipment naman ang office nyo. Ang bawat salita ni Mirel ay tila isang pait na dumaostos sa lalamunan ni Ella. Ang mga kagamitang yon ay hindi lang basta bakal at lens. Iyon ang huling piraso ng kanyang pagkatao bilang isang mag-aaral ng arkitektura. Iyon ang mga gamit na pinag-ipunan niya mula sa pagtitinda ng kung ano-ano. Ang mga saksi sa kanyang mga puyat at pangarap. Oo nga, Ella. Dugtong ni Catalina, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na tila hindi tumatanggap ng pagtanggi. Nakatambak lang naman yan doon. Nakakahadlang lang sa dadaan. Tulungan mo na ang kapatid mo para naman hindi siya magmukhang kawawa sa harap ng mga kaibigan niya. Isang sakripisyo lang naman, anak, para sa pamilya. Napahinto ang kamay ni Ella. Ang alaala ng sinabi ni Mateo sa bakanting lote ay muling naglaro sa kanyang isipan. Bakit mo hinahayaang mabulok ang galing mo sa putikang ito? Tumingin siya sa kanyang ama. Nagbabaka sakaling may isang salitang lalabas sa mga labi nito upang ipagtanggol siya. Ngunit nanatiling nakayuko si Ramon. Ang kutsara nito ay nanginginig ng bahagya habang dahan-dahang isinusubo ang kanin. Ang pakiramdam ng pagkaapi ay tila isang apoy na biglang nag-alab sa dibdib ni Ella. Sa loob ng maraming taon, siya ang naging tulay upang makatawid ang pamilya sa bawat hirap. Siya ang naging haligi, ang naging pader, at ang naging sahig na handang tapakan ng lahat. Ngunit ang huling piraso ng kanyang pangarap, ang kanyang mga kagamitan, ay hindi niya kayang ibigay bilang pagkain sa luho ng kanyang kapatid. Dahan-dahang ibinaba ni Ella ang kanyang kutsara. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa seramika ay tila isang hudyat ng digmaan sa gitna ng hapagkainan. Tumingala siya at diretsong tumingin sa mga mata ni Mirel. Pagkatapos ay kay Catalina. Hindi. Ang mahinang salita ni Ella. Ngunit sapat ang talim nito upang hiwain ang hangin sa loob ng silid. Natigilan si Mirel. Ang telepono sa kanyang kamay ay muntik ng mahulog. Si Catalina naman ay napatitig sa anak na tila ngayon lang niya nakita ang tunay nitong anyo. Ang katahimikan sa loob ng kusina ay naging tila isang bumubulwak na bulkan na handang sumabog anumang sandali. Anong sabi mo? Ang boses ni Catalina ay naging malamig at puno ng panganib. Sabi ko, hindi. Ang pag-uulit ni Ella, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Hindi ko ibebenta ang mga gamit ko. Hindi ko ibebenta ang huling piraso ng pangarap ko para lang sa isang bag na gagamitin mo sa isang gabi. Pagod na ako, ma. Pagod na akong maging sakripisyo sa bawat kapritsyo ninyo. Tumayo si Ella. Ang kanyang upuan ay lumikha ng isang mahabang tunog sa semento na tila isang sigaw ng paglaya. Iniwan niya ang kanyang pagkain at ang kanyang pamilyang nakanganga sa gulat. Sa bawat hakbang niya palayo sa hapag,
Nararamdaman niya ang bigat na unti-unting nawawala sa kanyang mga balikat. Ngunit alam niyang ang tunay na unos ay kasisimula pa lamang. Sa gitna ng madilim na pasilyo, patungo sa kanyang silid, isang katanungan ang pilit na bumubulong sa kanyang isipan. Sa oras na matututo kang tumanggi sa pamilya, handa ka na rin bang harapin ang bagsik ng kanilang pagtatakwil? Sa gitna ng maingay at magulong lansangan ng Maynila, kung saan ang usok ng mga sasakyan ay tila isang makapal na kumot na nakasakal sa lungsod, matatagpuan ang isang lumang gusali na gawa sa tisa at kahoy. Ang bawat hakbang ni Ella sa madilim na pasilyo nito ay nagpaparamdam sa kanya ng isang uri ng bigat na hindi galing sa pagod, kundi sa kaba. Huminto siya sa tapat ng isang pintong may nakaukit na pangalan sa isang kupas na plaka. Attorney Joaquin de Vera. Ang pagbukas ng pinto ay hindi lumikha ng anumang ingay, ngunit ang amoy ng lumang papel at tinta na sumalubong sa kanya ay tila isang yakap mula sa nakaraan. Sa likod ng isang malaking mesa na puno ng mga nagtataasang dokumento, nakaupo ang isang matandang lalaki na may mapuputing buhok at salamin na nakapatong sa dulo ng kanyang ilong. Nang makita niya si Ella, ang kanyang seryosong muka ay biglang lumambot at isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ika-30 taon mo na noong nakaraang buwan, Ella. Ang boses ni Attorney Joaquin ay malalim at tila may dalang awtoridad ng panahon. Inasahan ko ang pagdating mo, bagaman mas maaga sana kung hindi lang naging mapusok ang tadhana. Maupo ka, Ija. Inalok ng matanda si Ella ng isang tasa ng mainit na tsaa na amoy sampagwita, ang paboritong amoy ng kanyang lolo. Ang bawat higop ni Ella ay tila nagpapakalma sa nanginginig niyang kalamnan. Sa sandaling iyon, hindi siya ang palamuting anak o ang kasambahay ng pamilya Vergara. Siya ang apo ni Don Saturnino, ang lalaking naniwala sa kanya higit sa sinuman. Bakit ngayon lang, attorney? Bakit hinayaan ni Lolo na magdusa ako ng ganito katagal? Ang tanong ni Ella, ang kanyang boses ay puno ng pait na pilit niyang itinatago. Bumuntong hininga ang abogado at kinuha ang isang itim na kahon mula sa ilalim ng kanyang mesa. Hindi sa gusto niyang magdusa ka, Ella. Alam ng lolo mo ang ugali ng nanay mo. Alam niyang kung ibibigay niya sa iyo ang lahat, habang hindi ka pa handa, kukunin lang nila yon sa iyo. He wanted you to find your own strength first. He wanted you to see the truth with your own eyes. Hindi dahil sinabi ko, kundi dahil naranasan mo. Binuksan ni Attorney Joaquin ang kahon at inilabas ang isang liham na may selyo pa ng nakaraan. Bago siya pumanaw, may iniwan siyang mensahe para sa iyo. Sabi niya, ang tunay na pundasyon ng isang bahay ay hindi ang semento, kundi ang dangal ng taong naninirahan dito. Ella, ang lahat ng lupain sa probinsya at ang pondong nakalaan para sa iyong pag-aaral ay hindi kailanman nawala. Hinihintay lang nila ang iyong pagpapasya. Iniabot ng matanda kay Ella ang isang susi, isang mabigat at kalawanging susi na may kakaibang disenyo. Ang bawat ukit nito ay tila isang mapa ng mga pangarap na matagal nang ibinaon sa limot. Dito nagsisimula ang kalayaan mo, Ella. Ang susing ito ay hindi lang para sa isang vault o isang pinto. Ito ang susi sa bawat pagkakataong ipinagkait sa iyo ang seryosong pahayag ni Joaquin. Ngunit kailangan mong mag-ingat. Ang sandaling tanggapin mo ito, opisyal nang magsisimula ang laban. Ang pamilya mo, hindi nila ito matatanggap ng mahinahon. Naramdaman ni Ella ang bigat ng susi sa kanyang palad. Malamig ito, ngunit tila may init na nagmumula sa loob nito. Isang init na nagpapaalala sa kanya ng mga haplos ng kanyang lolo noong siya ay bata pa. Ang takot na kanina ay namamayani sa kanya ay dahan-dahang napalitan ng isang matigas na determinasyon. Handa na ako, attorney. Hindi na ako papayag na maging anino sa sarili kong buhay. Ang sagot ni Ella. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng madilim na ilaw ng opisina.
Bago umalis si Ella, huminto ang abogado at muling nagsalita. Ang tono nito ay puno ng babala. May isa pang bagay, Ella. Ang nanay mo, may ginawa siyang hakbang na hindi mo pa alam. May kinalaman ito sa bahay na tinitirhan niyo ngayon. Siguraduhin mong hindi ka mahuhuli sa susunod niyang galaw. Lumabas si Ella sa opisina na mahigpit na nakakuyom ang kamay sa susing na sa loob ng kanyang bulsa. Ang hangin sa labas ay tila nagbago. Hindi na ito kasing bigat ng dati. Ngunit ang huling sinabi ng abogado ay tila isang madilim na ulap na muling bumalot sa kanyang isipan. Ano ang kayang gawin ng isang ina upang mapanatili ang kapangyarihan sa loob ng tahanan? At gaano kalalim ang handang hukay ni Ella upang mabawi ang lahat ng ninakaw sa kanya? Ang umaga sa tahanan ng mga Vergara ay binalot ng isang hindi inaasahang katahimikan na sinira lamang ng mahinang daing ni Mirel mula sa kanyang silid. Nakahiga ang dalaga. Ang kanyang braso ay nakapatong sa kanyang noo, habang ang kanyang mukha ay tila ba dumanas ng isang matinding karamdaman. Sa tabi ng kanyang kama, si Catalina ay abala sa pag-aayos ng kumot. Ang kanyang mukha ay puno ng labis na pag-aalala na tila ba nanganganib ang buhay ng kanyang paboritong anak. Ella, halika rito. Ang tawag ni Catalina na puno ng pagmamadali. Tingnan mo ang kapatid mo. Nilalagnat si Mirel at tila hindi makabangon. May mahalaga siyang kailangang asikasuhin sa opisina para sa kanyang internship, pero sa kalagayan niya, mukhang imposible. Lumapit si Ella, ang kanyang mga mata ay mapanuri. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga balikat ni Mirel, isang senyales na madalas niyang makita noon bago ito humingi ng pabor. Ngunit sa kabila ng pagdududa, ang malambot na bahagi ng puso ni Ella, ang bahaging tinatawag na pagmamahal sa kapatid, ay muling nanaig. Ate, please! Ang mahinang bulong ni Mirel, ang kanyang boses, ay tila isang hiling mula sa isang taong malapit nang mawalan ng hininga. Kailangan itong matapos ngayong gabi. Kung hindi, baka matanggal ako. Alam mo namang ikaw lang ang mabilis mag-encode at mag-ayos ng mga files. Pwede mo ba akong i-cover sa extra shift sa call center na pinagtatrabahuhan ko part-time? Dahil sa pagod mula sa sariling trabaho at sa bigat ng lihim na dala mula kay Attorney Joaquin, nais sana ni Ella na tumanggi. Ngunit ang mga mata ni Catalina na tila nagsasabing, ito ang tungkulin mo bilang panganay, ay naging sapat na dahilan upang muli siyang sumuko. Sa buong gabi, sa ilalim ng malamig na aircon, at nakakasilaw na ilaw ng computer, nagtrabaho si Ella para sa sahod na hindi naman mapupunta sa kanya. Ang kanyang likod ay kumikirot at ang kanyang mga mata ay nanunuyo. Ngunit iniisip niya na kahit paano ay nakatulong siya sa kapatid. Madaling araw na nang matapos si Ella. Habang naglalakad siya sa gilid ng isang sikat at mamahaling bar sa Bonifacio Global City upang maghanap ng masasakyan pa uwi. Isang pamilyar na kulay ang kumuha ng kanyang atensyon sa ilalim ng mga makukulay na neon lights. Ang pulang SUV, ang sasakyang binili gamit ang huling alaala ni Lolo. Huminto ang mundo ni Ella. Ang pagod sa kanyang katawan ay biglang napalitan ng isang nanunuot na lamig. Sa labas ng bar, nakatayo ang isang grupo ng mga kabataang nakasuot ng mamahaling damit, nagtatawanan at tila walang pakialam sa mundo. Sa gitna nila, suot ang isang kumikinang na dress at may nihawak na baso ng alak ay si Mirel. Wala na ang lagnat, wala na ang panghihina. Ang kanyang mukha ay puno ng buhay. Ang kanyang tawa ay tila isang malakas na hudyat ng tagumpay. Oh my God, Mirel! Your car is so cool! Ang sabi ng isa sa kanyang mga kaibigan. Sabi mo, pinag-ipunan mo yan mula sa mga sidelines mo? You're so hardworking talaga. Uminom si Mirel mula sa kanyang baso bago sumagot ng may kasamang mapang-uyam ng ngiti. Of course, my sister. Oh, she's just a worker. Parang katulong lang siya sa bahay, honestly. Siya ang gumagawa ng lahat ng boring na trabaho para sa akin habang nandito ako at nag-e-enjoy.
Inuuto ko lang yon. Isang drama lang sa umaga. Susunod na agad yun sa gusto ko. Ganoon siya katanga. Ang bawat salita ni Mirel ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa natitirang tiwala ni Ella. Nakatayo si Ella sa dilim, sa likod ng isang malaking poste, habang ang bawat tawa ng kanyang kapatid ay tila isang kulog na dumidurog sa kanyang puso. Ang sakripisyo niya sa buong gabi, ang kanyang puyat, at ang kanyang pagmamalasakit ay ginawang katatawanan sa harap ng mga taong hindi naman niya kilala. Hindi sumigaw si Ella. Hindi siya lumabas mula sa dilim upang saktan ng kanyang kapatid. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas ang susi na ibinigay ni Attorney Joaquin mula sa kanyang bulsa. Ang matigas at malamig na bakal ng susi ay naging tila isang sandata sa kanyang palad. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng kanyang pagiging martir ay tuluyan ng naputol. Habang pinapanood ni Ella ang pag-alis ng pulang SUV na puno ng tawanan, isang matigas na pangako ang nabuo sa kanyang isipan. Ang kapatid na tinawag siyang tanga ay hindi alam na ang taong hinahamak niya ang may hawak ng susi sa lahat ng karangyaan na kinakapitan nito. Hanggang kailan kayang magpanggap ng isang tao bago siya malunod sa sarili niyang mga kasinungalingan? At ano ang gagawin ni Ella ngayong alam na niya na ang kanyang pagmamahal ay itinuring na isang kahinaan? Nang magbukas ang pinto ng kanilang bahay sa pag-aagaw ng dilim at liwanag ng madaling araw, hindi pagod ang nararamdaman ni Ella, kundi isang matigas na kapasyahan. Ang bawat hakbang niya sa malamig na semento ng kanilang sala ay tila isang deklarasyon ng digmaan laban sa sariling kahinaan. Hindi siya natulog. Sa halip, sa maliit na sulok ng kanyang silid, inilabas niya ang kanyang mga lumang gamit sa pag-aaral. Maingat niyang pinunasan ang alikabok sa kanyang T-square at mga triangles. Ang bawat haplos niya sa mga ito ay tila paggising sa isang bahagi ng kanyang kaluluwa na matagal nang naging bato. Nang sumunod na araw, sa ilalim ng malalabay na puno sa loob ng isang unibersidad, muling nagtagpo ang landas ni Ella at Mateo. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga dahon, lumilikha ng mga gumagalaw na anino sa mesa kung saan nakalatag ang mga form para sa enrollment. Tumingin si Mateo kay Ella at sa pagkakataong ito, hindi na niya nakita ang babaeng sugatan at lulugo-lugo. Ang mga mata ni Ella ay mayroon ng kislap ng isang taong nakakita na ng liwanag sa dulo ng madilim na pasilyo. Sigurado ka na ba rito, Ella? Alam mong hindi ito magiging madali. Pagsasabayin mo ang trabaho at ang huling taon mo sa arkitektura. Ang mahinahong paalala ni Mateo habang iniabot ang isang itim na ballpen. Sir, mas mahirap po ang mabuhay sa kasinungalingan. Ang sagot ni Ella, ang kanyang boses ay malinaw at walang pag-aalinlangan. Ito na ang unang hakbang para mabawi ko ang sarili ko. Hindi ko nahahayaan na ang ibang tao ang gumuhit ng plano ng buhay ko. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo. Pinanood niya kung paano itinuon ni Ella ang kanyang buong pansin sa papel. Ang bawat kurit ng bolpen sa dokumento ay tila isang tunog ng paglaya sa gitna ng katahimikan ng paligid. Para kay Mateo, ang sandaling iyon ay isang obra maestra, isang taong unt-unting bumabangon mula sa sariling abo. Ngunit hindi lang pag-aaral ang inasikaso ni Ella. Sa tulong ng mga impormasyong ibinigay ni Attorney Joaquin, sinimulan niyang imbestigahan ang mga dokumentong kinuha niya mula sa kabinet ng kanyang ina. Gamit ang kanyang kasanayan sa pagbabasa ng mga legal na sukat ng lupa, unti-unti niyang nabuo ang larawan ng panloloko ni Catalina. Nakita niya ang mga petsa, kung kailan kinuha ang mga utang. Mga petsang tumatapat sa mga panahong sinasabi ni Catalina na wala silang pera para sa kanyang matrikula. Ngunit iyon din ang mga araw na nakikita niyang may mga bagong gamit si Mirel. Ang bawat pirma sa mga loan documents ay tila mga latay sa kanyang likuran. Alam niyang peke ang mga ito. Isang malinaw na pagnanakaw sa kanyang pagkakakilanlan. Habang sinusuri niya ang mga papel sa ilalim ng isang maliit na lampara sa gabi, ang kanyang puso ay pumipintig sa galit. Ngunit kasabay nito
ay ang isang malamig na kalkulasyon. Kailangan niya ng sapat na ebidensya bago siya tuluyang humarap sa kanyang ina. Isang hapon, pag-uwi ni Ella mula sa trabaho, bumigat ang kanyang pakiramdam nang makita ang isang estrangherong lalaki na nakatayo sa labas ng kanilang bakod. Ang lalaki ay may hawak na makapal na folder at panakanakang tumitingin sa kanilang lumang gate. Ang presensya nito ay tila isang madilim na ulap na nagbababadya ng ulan sa gitna ng isang maayos na araw. "Kayo ba si Saturday Vergara?" Ang tanong ng lalaki nang makalapit si Ella. Ang boses nito ay formal, ngunit may halong pagbabanta. "Ako nga po. Bakit po?" Ang sagot ni Ella habang dahan-dahang kinakabahan ang kanyang dibdib. "Galing ako sa Prime Finance. Mayroon kayong nakabinbing utang na hindi nababayaran sa loob ng 6 na buwan. Umabot na ito sa higit 500,000 piso kasama ang interes," sabi ng lalaki habang inilalabas ang isang dokumento na may pamilyar na pirma sa ibaba. "Kung hindi kayo makakapagbayad ng initial settlement ngayong linggo, mapipilitan kaming dalhin ito sa korte at hatakin ang anumang ari-arian na nakapangalan sa inyo." Nanlamig ang mga kamay ni Ella. Alam niyang hindi siya ang kumuha ng utang na yon, ngunit sa papel, siya ang may pananagutan. Sa likod ng lalaki, nakita niyang nakasilip si Catalina mula sa bintana. Ang mukha ng kanyang ina ay puno ng takot, ngunit may halong pag-asa na muling sasaluhin ni Ella ang problemang ito. Tumingin si Ella sa dokumento. Pagkatapos ay sa lalaki, at huli ay sa kanyang ina na mabilis na nagtago sa likod ng kurtina. Ang kahihiyan sa harap ng mga kapitbahay na nagsisimulang mag-usyoso ay tila isang mainit na apoy na pumapaso sa kanyang balat. Paano mo babayaran ang isang utang na hindi mo kailanman hiniram sa isang buhay na matagal nang ninakaw sa'yo? At hanggang kailan mo kayang protektahan ang pamilyang unti-unting naglulubog sa'yo sa putikan? Ang hangin sa loob ng bahay ay tila naging kasing bigat ng tingga nang pumasok si Ella, kasabay ng malakas na pagbagsak ng pinto na tila isang huling hudyat ng pagtatapos ng kapayapaan. Hindi pa man siya nakakahakbang patungo sa kanyang silid. Sumalubong na sa kanya ang boses ni Catalina, isang boses na hindi puno ng paghingi ng tawad, kundi ng matalas na panunumbat na tila siya pa ang may kasalanan sa nangyaring kahihiyan sa labas. "Bakit mo hinayaang gumawa ng eksena ang lalaking iyon sa harap ng mga kapitbahay, Ella? Wala ka na ba talagang pagpapahalaga sa delikadesa ng pamilyang ito?" Ang boses ni Catalina ay nanginginig sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakaturo ang daliri sa anak. "Alam mong sensitibo ang reputasyon ni Mirel ngayon dahil sa bago niyang mga kaibigan? Tapos hahayaan mong malaman ng buong barangay na may naniningil sa atin." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ella. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila mga latay na humahampas sa kanyang pagod na pagkatao. Sa loob ng maraming taon, ang reputasyon at ang kapakanan ni Mirel ang naging altar kung saan inialay ang kanyang buong buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, ang apoy ng kawalan ng katarungan ay masyadong mainit para manahimik. "Reputasyon, ma? Reputasyon ang inaalala niyo habang ibinabaon niyo ako sa utang na wala akong kinalaman?" Ang sagot ni Ella. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pait. "Pinalabas niyo ang lalaking iyon, pero ang katotohanan ay hindi siya aalis hanggat hindi nababayaran ang kalahating milyong pisong ninakaw niyo sa pangalan ko." Biglang nagbago ang anyo ni Catalina. Ang galit ay napalitan ng isang mapang-aping awa. Ang kanyang mga mata ay nagtubig sa isang iglap, isang klasikong pagganap na kabisado na ni Ella. Lumapit ang ina at hinawakan ang mga kamay ng anak. Ang mga haplos na dati ay nagbibigay ng init kay Ella ay tila naging mga malalamig na galamay ng isang mapanlinlang na nilalang. "Anak, intindihin mo naman ako. Ginawa ko lang yon dahil kailangan ni Mirel ng puhunan para sa kanyang career. Akala ko makakabayad agad tayo.
Ang pagmamakaawa ni Catalina, ang boses, ay naging malambing na tila isang lason. Alam kong may itinatago kang pera. Yung mga naipon mo mula sa sidelines mo at yung pambayad mo sana sa school, ibigay mo na sa akin, Ella. Isang sakripisyo na lang para hindi tayo mapahiya, para hindi makulong ang kapatid mo. Maawa ka sa amin. Naramdaman ni Ella ang panginginig ng kanyang sariling mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi sa matinding pagkadismaya. Alam ni Catalina ang tungkol sa kanyang lihim na pag-iipon para sa pag-aaral. Alam ng kanyang ina kung gaano kahalaga sa kanya ang makabalik sa unibersidad. Ngunit handa itong sunugin ang tanging tulay ni Ella patungo sa pangarap para lang sa isang panandaliang lunas sa kanilang mga maling desisyon. Iyan lang ba ang tingin niyo sa akin, ma? Isang balon na kukunin niyo ang tubig hanggang sa matuyo? Ang mahinang tanong ni Ella. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga kamay ng ina na tila nanginginig din, ngunit sa kasakiman. Ang perang yon ay dugo at pawis ko. Iyon ang kinabukasan ko. At ngayon, gusto niyo ring kunin pati iyon. Anak ka ba talaga? Ang biglang pagsigaw ni Catalina, ang kanyang anyo ay muling nagbago mula sa pagiging biktima patungo sa isang malupit na hukom. Napaka-selfish mo. Pera lang yan. Kikitain mo pa yan. Pero ang pamilya, iisa lang. Kung hindi ka magbibigay, ikaw ang papatay sa amin ng kapatid mo. Gusto mo ba kaming makitang naghihirap habang ikaw ay nagpapakasasa sa pag-aaral? Sa gitna ng sigawan, dahan-dahang inilabas ni Ella ang kanyang pitaka mula sa kanyang bag. Ang bawat galaw niya ay tila isang mabagal na sayaw ng pamamaalam. Binuksan niya ito sa harap ng kanyang ina. Walang lamang pera ang pitaka. Tanging ang isang lumang litrato nila ni Lolo ang naroon. Kasama ang isang maliit na papel na may nakasulat na mga sukat ng lupa. Inihagis ni Ella ang bakanting pitaka sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng katad sa kahoy ay tila isang huling hantungan ng kanyang pagtitiis. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Catalina. Ang kanyang pandama ay naging matalas at ang kanyang desisyon ay naging kasing tigas ng bato. Wala na, Nay. Kinuha niyo na lahat. Ang pera, ang pangarap, pati ang pagmamahal ko bilang anak. Naubos niyo na. Ang huling sabi ni Ella bago siya tumalikod. Huwag niyo nang hanapin ang wala. Dahil sa pagkakataong ito, hindi ko na kayo sasagipin sa sarili ninyong apoy. Habang naglalakad si Ella patungo sa ulan sa labas, naririnig niya ang mga mura at panunumpat ng kanyang ina na bumabagsak sa kanyang likuran. Ang bawat salita ay tila isang kidlat na nagpapalinaw sa kanyang dinadaanan. Ang paglaya ay hindi laging masaya. Minsan, ito ay amoy luha at basa ng ulan. Ngunit ito ang tanging paraan upang hindi tuluyang mamatay ang kanyang kaluluwa. Ano ang gagawin ni Catalina ngayong wala nang makuhang ginto sa anak na itinuring niyang alipin? At sa gitna ng unos, saan kukuha ng lakas si Ella upang harapin ang dambuhalang utang na nakapangalan sa kanya? Ang gabi ay balot ng isang malambing na katahimikan sa loob ng maliit ngunit maayos na opisina ni Mateo. Malayo sa ingay ng kalsada at sa mapanakit na boses ng kanyang ina, nahanap ni Ella ang isang santuwaryo sa pagitan ng mga naglalakihang blueprint at amoy ng bagong timplang kape. Ang dilaw na liwanag mula sa desk lamp ay nagbibigay ng isang mainit na aura sa silid na tila ba binuburan nito ang lamig ng ulan na nanunuot pa rin sa kanyang mga buto mula sa nangyari kanina. Inilapag ni Mateo ang isang tasa sa harap ni Ella. Ang bawat galaw ng lalaki ay maingat. Tila ba ayaw niyang mabasag ang marupok na kapayapaan na bumabalot sa babae. Hindi siya nagtanong tungkol sa bakit basa ang buhok ni Ella o kung bakit namumula ang mga mata nito. Sa halip, dahan-dahan niyang inilatag ang isang blankong tracing paper sa ibabaw ng drafting table at iniabot ang isang mechanical pencil. Hindi kailangan ng salita ang lahat ng sakit, Ella. Ang mahinang sabi ni Mateo,
Ang boses ay tila isang haplos sa kaluluwa. Minsan, ang mga linya ang nagsasabi ng mga bagay na hindi kayang bigkasin ng ating mga labi. Subukan nating buuin ang proyektong sinasabi ko sa iyo, ang komunidad, para sa mga taong walang masisilungan. Nagsimulang gumalaw ang kamay ni Ella. Sa una ay nanginginig ang kanyang mga daliri, ngunit habang tumatagal, ang bawat guhit niya ay nagiging mas matatag. Sa ilalim ng gabay ni Mateo, ang ideya ng isang maliit na pamayanan para sa mga manggagawa ay unti-unting nabubuo. Habang nagpapaliwanag si Mateo tungkol sa kahalagahan ng sapat na liwanag at daloy ng hangin sa bawat tahanan, nararamdaman ni Ella ang isang kakaibang koneksyon. Hindi lang sila nagtatayo ng mga gusali, tila ba binubuo rin nila ang mga bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang gumuho. Naging mabilis ang takbo ng oras. Ang tanging maririnig sa silid ay ang mahinang paggasgas ng lapis sa papel at ang banayad na paghinga ng dalawa habang magkatabing nakayuko sa plano. Sa bawat sandali na nagkakadikit ang kanilang mga balikat, isang kuryente ng kilig ang dumadaloy sa katawan ni Ella. Isang pakiramdam na bago at tila nakakatakot. Ngunit sa parehong pagkakataon ay nagbibigay ng lakas. "You have a gift, Ella?" Ang bulong ni Mateo habang nakatitig sa disenyo ng bintana na ginawa ng dalaga. Ang paraan mo ng paggamit ng espasyo, punong-puno ng malasakit. Hindi ka lang nagdidisenyo para sa kagandahan, nagdidisenyo ka para sa dignidad ng mga titira rito. Huminto si Ella at napatingin sa kanyang sariling mga kamay. Ang mga ito ay magaspang. May mga kalyo mula sa paghawak ng mabibigat na kagamitan sa field at may mga maliliit na sugat mula sa gawaing bahay. Sa loob ng maraming taon, ang tingin niya sa kanyang mga kamay ay mga simbolo ng pagkaalipin at hirap. Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang kamay ni Ella. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang lunas sa lahat ng hapdi na naramdaman niya noong gabing iyon. Hindi ito ang hawak ng isang taong gustong kumontrol o kumuha, kundi ang hawak ng isang taong gustong magbigay ng proteksyon. "Huwag mong ikahiya ang mga kalyong yan, Ella," ang sabi ni Mateo habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng dalaga. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan. Ang mga kamay na ito ang nagtaguyod sa pamilya mo sa loob ng maraming taon. At ang mga kamay rin na ito ang magtatayo ng sarili mong bahay. Isang bahay na puno ng tunay na pag-ibig at walang anumang tanikala. Ang mga salita ni Mateo ay tila isang awit ng kalayaan para kay Ella. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nakikita siya, hindi bilang isang kagamitan, kundi bilang isang tao na karapat-dapat mahalin at igalang. Ang kislap ng pag-asa sa kanyang puso ay tila isang apoy na hindi na kayang patayin ng anumang unos. Habang naglalakad si Ella pawis sa ilalim ng mga bituin, ang init ng kamay ni Mateo ay tila nananatili pa rin sa kanyang palad. Ngunit sa likod ng kanyang bagong nahanap na lakas, isang anino ang naghihintay sa kanilang gate. Ang pulang SUV ni Mirel ay nakaparada sa tapat. Ang mga ilaw nito ay tila mga nanlilisik na mata sa dilim. Ano ang naghihintay na pasabog mula kay Mirel ngayong gabi? At sapat na ba ang lakas na nakuha ni Ella mula kay Mateo upang harapin ang susunod na hagupit ng kanyang pamilya? Ang malamig na liwanag ng buwan ay tumatama sa pulang SUV na nakaparada ng tabingi sa tapat ng kanilang gate. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang dating ningning ng sasakyan. Sa ilalim ng ilaw ng poste, kitang-kita ni Ella ang malalim na yupi sa kanang bahagi ng bumper at ang basag na salamin ng headlight na tila isang bulag na matang nakatitig sa kanya. Ang bawat piraso ng bubog na nagkalat sa semento ay kumikinang na parang mga luhang kristal sa dilim. Pagpasok ni Ella sa loob ng bahay, sinalubong siya ng amoy ng alak at ang nanginginig na tinig ni Mirel na nagmumula sa sala. Nakaupo ang kapatid sa sahig, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mamahaling dress ay may mantsa ng kung anong likido. Sa tabi nito, si Catalina ay pabalik-balik sa paglalakad
Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom, habang ang kanyang muka ay balot ng matinding nerbiyos. Sabi ko naman sa'yo, Mirel, huwag kang magmamaneho kung uminom ka. Paano kung may nakakita sa'yo? Paano kung may tumawag ng pulis? Ang singhal ni Catalina, ngunit ang tono nito ay mas malapit sa pag-aalala para sa kanilang reputasyon kaysa sa kaligtasan ng anak. Mami, hindi ko naman sinasadya. Bigla na lang may sumulpot na poste, hindi ko nakita. Ang sagot ni Mirel habang humihikbi, ang kanyang boses ay puno ng takot. Kung malalaman ito ng insurance, hindi nila babayaran ang repair at baka matanggal ako sa internship ko kung magkaroon ako ng police record. Ate, thank God, andyan ka na. Agad na tumayo si Mirel at lumapit kay Ella. Hinawakan nito ang mga braso ng ate na tila ba ito ang huling salbabida sa isang lumulubog na barko. Ang amoy ng alak mula sa hininga ni Mirel ay nagpabigat sa dibdib ni Ella. Ate, kailangan mo akong tulungan. Please. Ang pagmamakaawa ni Mirel. Ikaw ang magsasabi na ikaw ang nagmamaneho. Wala kang alak sa katawan at alam ng lahat na maingat ka. Sasabihin natin na iniwasan mo lang ang isang aso kaya ka bumangga. Safe ka, ate. Hindi ka nila paparusahan ng malubha gaya ng gagawin nila sa akin. Natigilan si Ella. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Mirel ay tila isang malakas na sampal na nagpabalik sa kanya sa malupit na realidad. Tumingin siya kay Catalina, nagbabaka sakaling ang kanyang ina ang magsasabi na mali ang hiling na ito. Ngunit ang mga mata ni Catalina ay nagsasabing isa lamang itong lohikal na solusyon. Tama ang kapatid mo, Ella. Ang malamig na pagsang-ayon ni Catalina habang lumalapit sa dalawa. Ikaw ang may lisensyang malinis. Isipin mo ang kinabukasan ni Mirel. Isang gabi lang ito, isang report lang. Pagkatapos nito, tapos na ang lahat. Huwag mo nang palakihin ang gulo. Gawin mo ito para sa pamilya, para hindi tayo mapahiya sa mga kapitbahay. Seryoso ba kayo, ma? Ang mahinang tanong ni Ella. Ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Gusto niyo akong magsinungaling sa batas? Gusto niyo akong managot sa kasalanang hindi ko ginawa habang si Mirel ay malayang magpapatuloy sa paggawa ng mali? Paano naman ang konsensya ko? Paano ang pangalan ko? Anong pangalan, Ella? Assistant ka lang. Sino ba ang makakakilala sa'yo? Ang biglang pagsigaw ni Catalina, ang kanyang anyo ay naging tila isang dambuhala sa ilalim ng madilim na ilaw ng sala. Pero si Mirel, may career siya. May mga kaibigan siyang tinitingala siya. Gusto mo ba siyang mabulok sa kulungan dahil lang sa isang pagkakamali? Napaka-selfish mo. Pagkatapos ng lahat ng itinustos namin sa pagkain mo, ito lang ang hihilingin namin. Tatanggihan mo pa? Sa gitna ng tensyon, ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas ng kanilang gate ay bumasag sa kanilang pagtatalo. Ang asul at pulang ilaw na umiikot at tumatama sa mga bintana ng kanilang bahay ay tila isang hudyat ng paparating na hatol. May kumatok sa pintuan, isang mabigat at formal na katok na nagpatahimik sa buong paligid. Ang mga pulis, ang bulong ni Mirel na halos mawalan na ng kulay ang muka. Ate, please, gawin mo na. Tiningnan ni Ella ang kanyang ina. Pagkatapos ay ang kanyang kapatid na ngayon ay nakaluhod na sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang bigat ng susi ni Lolo sa kanyang bulsa. Ang susing nagpapaalala sa kanya na siya ay may dangal. Ngunit sa harap ng pintong malapit nang bumukas, ang anino ng utang na loob ay tila isang dambuhalang kamay na muling sumasakal sa kanyang leeg. Dahan-dahang lumakad si Catalina patungo sa pinto. Ngunit bago niya ito buksan, lumingon siya kay Ella nang may huling banta sa kanyang mga mata. Pumili ka, Ella. Ang pamilya mo o ang sarili mong pride? Kapag hindi ka nagsalita para sa kapatid mo, itinuturing mo na kaming patay. Nang bumukas ang pinto at pumasok ang liwanag mula sa labas, tumibok ng malakas ang puso ni Ella. Handa na ba siyang maging sakripisyo muli? O ito na ang sandali
na tuluyan niyang wawasakin ang maskara ng kanilang pamilya. Ang bawat pagtama ng kamao ng pulis sa kahoy ng pinto ay tila isang hatol na nagpapatigil sa bao ng mga salita sa loob ng silid. Ang asul at pulang liwanag mula sa labas ay pumapasok sa mga siwang ng bintana, tila mga daliring humahaplos sa mukha ni Ella na parabang sinusukat ang kanyang katapatan. Dahan-dahang binuksan ni Catalina ang pinto. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Isang anyo ng isang inang nag-aalala at tila walang malay sa anumang kasalanan. "Magandang gabi po, officer. May problema po ba?" Ang boses ni Catalina ay malambing, puno ng huwad na paggalang habang ang kanyang kamay ay palihim na nakahawak sa likod ni Ella. Isang mahigpit na kurot na nag-uutos na manahimik at sumunod. May nag-report po ng isang pulang SUV na bumangga sa poste sa kanto. Nakita ang sasakyan na pumasok sa bakuran ninyo. Ang formal na pahayag ng pulis habang nakatingin sa wasak na bumper sa labas. Sino po ang nagmamaneho? Bago pa makapagsalita si Ella, mabilis na sumingit si Catalina. "Ang panganay ko pong si Ella. Pagod po kasi siya galing sa trabaho kaya siguro hindi niya napansin ang poste. Maayos naman po ang lahat, babayaran po namin ang danyos." Naramdaman ni Ella ang lahat ng hangin na lumabas sa kanyang baga. Tumingin sa kanya ang pulis, naghihintay ng kumpirmasyon. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Mirel na nakatago sa likod ng kurtina. Ang mga mata nito ay puno ng malisya at pag-asa na muli siyang magiging biktima. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bigat ng susi ni Lolo sa kanyang bulsa ay tila nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapangyarihan na hindi niya kailanman naramdaman. "Hindi po ako ang nagmamaneho, officer." Ang boses ni Ella ay malinaw, matatag, at walang bahid ng pag-aalinlangan. "Kakarating ko lang po galing sa overtime sa trabaho. Wala po akong kinalaman sa aksidenteng yan." Ang katahimikan sa sala ay naging tila isang bumubulwak na bulkan. Ang mukha ni Catalina ay naging kasing puti ng papel habang ang pulis ay nagsimulang magsulat sa kanyang notebook. Hindi na hinintay ni Ella ang susunod na mangyayari. Tumalikod siya at pumasok sa kanyang silid, iniwan ang kanyang ina at kapatid na humaharap sa bagsik ng katotohanan. Isang linggo ang lumipas. Ang tensyon sa bahay ay tila isang dekuryenteng kawad na anumang oras ay pwedeng sumabog. Upang pagtakpan ng kahihiyan at muling makuha ang tiwala ng mga kamag-anak, nag-organisa si Catalina ng isang pista o isang Thanksgiving dinner. Ang dahilan? Pagdiriwang sa bagong tagumpay ni Mirel sa kanyang career. Bagaman alam ng lahat na ito ay para lamang linisin ang pangalan ng pamilya matapos ang insidente sa SUV. Puno ang sala ng mga kamag-anak, mga tita at tito na mahilig sa usyoso at mga pinsan na laging nakikipagpaligsahan sa luho. Sa gitna ng tawanan at amoy ng litson, si Catalina ay naglalakad ng may taas noo. Ipinagmamalaki ang kabutihan ng kanyang pamilya. Si Mirel naman ay nakasuot ng bagong damit. Tila nakalimutan na ang aksidenteng muntik nang sumira sa kanya. "Talagang pinagpala ang pamilya niyo, Catalina," ang sabi ng isang kamag-anak. At si Ella, napakamasunurin talagang anak, laging nasa likod lang para sumuporta. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, ang pagbukas ng pinto ay hindi nagmula sa isa pang bisita. Pumasok ang isang lalaking may dalang itim na briefcase. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Si Attorney Joaquin de Vera. Sa likuran niya, nakatayo si Ella, nakasuot ng isang simpleng asul na blazer. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng liwanag na ngayon lang nila nakita. "Ano ang ibig sabihin nito, Ella?" Ang tanong ni Catalina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at kaba. "Bakit ka nagdala ng abogado sa gitna ng ating selebrasyon?" Hindi sumagot si Ella. Humakbang si Attorney Joaquin sa gitna ng sala. Inilabas ang isang makapal na dokumento na may selyo ng korte at ang pamilyar na pirma ni Don Saturnino. "Magandang gabi sa inyong lahat."
Ang panimula ng abogado, ang boses, ay tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. Narito ako upang basahin ang huling habilin at ang mga kondisyon ng Quinto Trust Fund ni Don Saturnino Vergara. Ayon sa investigasyon at sa utos ng batas, ang lahat ng ari-arian, kabilang ang lupang kinatatayuan ng bahay na ito at ang mga account na nakapangalan sa pamilya, ay opisyal ng isa sa ilalim sa kontrol ni Saturdayela Vergara. Nagkaroon ng bulungan sa buong silid. Ang baso sa kamay ni Mirel ay muntik ng mahulog. Ang mukha ni Catalina ay naging larawan ng matinding takot habang binabasa ni Joaquin ang mga detalye ng pagnanakaw at palsipikadong pirma na nadiskubre ni Ella. Dahil sa mga irregularidad at paglabag sa tiwala ng tagapagmana, ang lahat ng pondo ay pansamantalang frozen o hindi pwedeng galawin ng sinuman maliban kay Ella. Pagpapatuloy ni Joaquin. Simula sa gabing ito, ang pamamahala sa pamilyang ito ay wala na sa kamay ni Catalina Vergara. Tumingin si Ella sa kanyang ina, pagkatapos ay sa kanyang kapatid. Wala na siyang nararamdamang galit, tanging isang malalim na kapayapaan. Ang bawat sentimo na ginamit nila sa gabing iyon, ang litson, ang alak, ang mga bagong damit, ay galing sa pondong siya na ang nagmamay-ari. Ma! Mirel! Ang mahinang sabi ni Ella, ngunit ang bawat salita ay tila isang bigat na dumadagan sa kanila. Tapos na ang oras ng inyong pagkukunwari. Ang bahay na ito, ang sasakyang yon, pati ang pagkaing kinakain nyo ngayon. Lahat iyan ay hiram nyo lang sa akin. At ngayon, oras na para singilin ang lahat ng ninakaw nyo. Ano ang gagawin ni Catalina ngayong siya na ang nakaluhod sa harap ng anak na itinuring niyang palamuti? At handa na ba si Ella na tuluyang wasakin ang mga pader ng kasinungalingan kahit na ang kapalit nito ay ang tuluyang pagkawasak ng kanyang pamilya? Iyong kotse ko. Akin na yun, Ella. Wala kang karapatang kunin ang tanging bagay na nagpapasaya sa akin. Ang tili ni Mirel ay tila isang matalas na kuko na kumakalo sa katahimikan ng gabi. Pagkatapos ng pag-alis ng mga kamag-anak na puno ng bulong at mapanghusgang tingin. Sa labas ng gate, ang ilaw mula sa isang tow truck ay gumuguhit ng mahahabang anino sa semento dahil sa pag-freeze ng mga pondo at sa mga utang na hindi nabayaran sa ilalim ng pangalan ni Ella, na ngayon ay formal ng kinu-question sa korte. Ang bangko ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Ang pulang SUV, ang simbolo ng lahat ng nakaw na karangyaan ni Mirel, ay dahan-dahang itinaas at iginapos sa likod ng malaking truck. Nakatayo si Ella sa balkonahe. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa sarili habang ang malamig na hangin ay humahaplos sa kanyang mukha. Pinapanood niya ang paghila sa sasakyan, ang tunog ng mga bakal na nagkakabit at ang pag-ikot ng mga kadena ay tila isang musika ng katarungan sa kanyang pandama. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang bahagi ng kanyang puso na tila uunti-unting nadudurog sa bawat higbi ng kanyang kapatid na nakaluhod ngayon sa maruming kalsada. Ella, anak, hindi mo ito kayang gawin sa amin. Ako pa rin ang nanay mo. Ang boses ni Catalina ay mahina, puno ng panginginig habang lumalapit siya sa anak. Wala na ang reynang mapang-api. Ang kaharap ni Ella ngayon ay isang babaeng tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Saan tayo kukuha ng pambayad sa kuryente? Saan tayo kukuha ng kakainin? Gusto mo ba kaming mamatay sa gutom habang ikaw ay nakaupo sa pera ng lolo mo? Dahan-dahang lumingon si Ella. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, tanging isang malalim at tuyong pagod. Ma, hindi ko kayo pinapatay sa gutom. Kayo ang pumatay sa tiwala ko. Ang perang nasa trust fund ay gagamitin ko para bayaran ang mga utang na ginawa niyo sa pangalan ko. Iyon ang prioridad ko. Ang linisin ang dungis na iniwan niyo sa pagkatao ko. Pero paano ang kapatid mo? Paano ang pag-aaral niya? Ang patuloy na pagpupumilit ni Catalina, ang kanyang kamay ay dahan-dahang humahawak sa laylayan ng blazer ni Ella.
Isang huling pagtatangka ng manipulasyon. Magtrabaho siya, ma. Gaya ng ginawa ko. Ang maikling sagot ni Ella. Ang bawat salita ay tila isang pader na itinatayo niya sa pagitan nila. Assistant lang ako, di ba? Baka kailanganin niya rin ng equipment, pero sa pagkakataong ito, siya na ang bumili para sa sarili niya. Sa gitna ng usapan, isang anino ang lumitaw mula sa dilim ng sala. Si Ramon. Ang kanyang ama ay kanina patahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay namumula at ang kanyang tindig ay tila isang taong may pasan na krus. Humakbang siya palapit at sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang maliit at kupas na notebook. Ang personal na talaarawan ni Lolo Saturnino. Alam ko, Ella, ang basag na tinig ni Ramon. Alam ko ang tungkol sa diwa ni tatay. Alam ko ang tungkol sa pondo. Natigilan si Ella. Ang lahat ng hangin sa kanyang paligid ay tila nawala. Alam mo pa, at hinayaan mong gawin nila ito sa akin? Hinayaan mong tratuhin nila akong parang basahan sa loob ng bahay na ito? Napayuko si Ramon. Ang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa lumang notebook. Binalaan ako ni Catalina. Sabi niya, kapag nagsalita ako, sasabihin niya sa lahat ang tungkol. Sa pagkakamali ko sa negosyo noon, na muntik nang magpakulong sa akin. Natakot ako, Ella. Naging duwag ako. Pinili kong manahimik para protektahan ang sarili ko, kahit alam kong ikaw ang nadudurog. Ang katotohanan ito ay mas matalas kaysa sa anumang sampal na natanggap ni Ella. Ang kanyang ama, ang tanging taong inaasahan niyang magiging kakampi niya sa dilim, ay naging kasabwat sa pamamagitan ng kanyang pananahimik. Ang bawat gabi na nakikita siya ni Ramon na umiiyak sa pagod, ang bawat araw na nakikita siyang inaapi ni Catalina, ang lahat ng yon ay alam ng kanyang ama. Isang malakas na hampas ng hangin ang nagpasara sa pinto ng sala, na tila isang simbolo ng tuluyang pagkawasak ng pundasyon ng kanilang pamilya. Tumingin si Ella sa 3 taong nasa harap niya. Ang inang magnanakaw, ang kapatid na mapanlinlang at ang amang duwag. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang uri ng kalungkutan na kasing lalim ng dagat. Dati, iniisip ko kung anong kulang sa akin, kaya hindi niyo ako kayang mahalin ng totoo. Ang mahinang bulong ni Ella, ang kanyang boses ay tila isang panalangin sa gitna ng sementeryo. Ngayon, alam ko na, hindi ako ang may kulang. Kayo ang may butas sa mga puso nyo na kahit anong dami ng pera ay hindi nyo mapupunan. Tinalikuran ni Ella ang kanyang pamilya at pumasok sa kanyang silid upang mag-impake. Ngunit bago niya maisara ang pinto, narinig niya ang boses ni Mirel mula sa labas. Hindi na ito puno ng yak, kundi ng isang mapang-uyam na tawa na tila may bago nang binabalak. Akala mo ba tapos na ito, ate? Ang sigaw ni Mirel na bumasag sa gabi. Hindi mo alam kung sino ang huling taong kinausap ko bago mahatak ang kotse. Baka magulat ka kung sino ang darating sa korte bukas para sirain ang pangalan mo. Sino ang tinutukoy ni Mirel na may kakayahang baligtarin ang sitwasyon laban kay Ella? At handa ba si Ella na harapin ang huling alas ng kanyang pamilya? Kahit na ito ay magmula sa isang taong malapit sa kanyang puso? Magnanakaw ka. You're a thief. Ninakaw mo ang lahat sa akin, Ella. Ang sigaw ni Mirel ay bumasag sa kapayapaan ng hardin sa loob ng unibersidad, kung saan ang mga estudyante ay dahan-dahang huminto sa kanilang paglalakad at nagsimulang magbulungan. Ang bawat mata ay nakatuon kay Ella, na noon ay tahimik na nagbabasa ng kanyang mga libro sa ilalim ng isang puno. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga dahon ay tila biglang naging maputla sa harap ng galit na dala ng kanyang kapatid. Mabilis na lumapit si Mirel. Ang bawat pagtama ng kanyang matutulis na takong sa semento ay tila isang hudyat ng paparating na gulo. Hindi na ito ang Mirel na nakaluhod sa putikan noong nakaraang gabi. Nakasuot siya ng isang mamahaling damit na tila kinuha pa sa huling pera ni Catalina, at ang kanyang mukha ay
balot ng isang makapal na maskara ng puot. You think you're so smart, di ba? Ginamit mo si Attorney Joaquin para lokohin kami. You're just a greedy sister na gustong suluhin ang yaman ni Lolo. Patuloy ni Mirel, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng iyak at galit. Nandito ka. Nagpapanggap na mabuting estudyante. Pero ang totoo, pinalayas mo ang sarili mong pamilya sa sarili nilang bahay. Tumayo si Ella. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang mga libro upang pigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Ang hiya na nararamdaman niya sa harap ng kanyang mga kaklase ay tila isang mainit na agos na dumadaloy sa kanyang mukha. Ngunit sa likod ng hiya, naroon ang isang matinding pagod. Pagod sa walang katapusang drama ng kapatid na hindi matanggap ang sariling pagkakamali. Mirel, umuwi ka na. Huwag mo nang gawing teleserye ang buhay natin sa harap ng maraming tao. Ang mahinang pakiusap ni Ella. Ang boses ay puno ng pait. Uuwi? Saan? Sa bahay na kinuha mo? You're so plastic, Ella. Akala ng lahat dito, napakabait mo. Pero sa loob ng bahay, ikaw ang sumira sa amin. Akmang sasabunutan ni Mirel si Ella nang biglang may isang matikas na anino ang humarang sa gitna nila, si Mateo. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na bakal na naghihiwalay sa dalawang magkapatid. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kabutihan, ay ngayon ay naging kasing tigas ng semento habang nakatingin kay Mirel. Miss, this is a place of learning, not a circus. Kung may problema kayo sa pamilya, dalhin niyo sa tamang lugar. Hindi dito sa harap ng mga estudyante ko. Ang malamig na sabi ni Mateo. Ang bawat salita niya ay tila isang utos na hindi pwedeng baliin. And who are you? Boyfriend niya? Oh, I see. Kaya pala ang lakas ng loob niya dahil may tagapagtanggol siyang gaya mo. Ang mapangyam na tawa ni Mirel. Bagay kayo. Isang hamak na assistant at isang lalaking bulag sa katotohanan. Hindi na nakapagpigil si Ella. Ang bawat alaala ng kanyang mga sakripisyo, ang mga gabing hindi siya kumain para may pambili si Mirel ng makeup, ang mga araw na nagtrabaho siya sa ilalim ng ulan habang si Mirel ay nagpapakasasa, ay tila sumabog sa kanyang isipan. Ang malakas na pagdapo ng palad ni Ella sa pisngi ni Mirel ay tila isang hudyat ng pagwawakas ng isang mahabang panahon ng pagtitiis. Ang tunog ng sampal ay hindi narinig bilang ingay, kundi naramdaman bilang isang mabigat na impact na nagpatahimik sa buong paligid. Napalingon ang mukha ni Mirel, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat habang hawak ang kanyang namumulang pisngi. Hindi kita sinampal dahil galit ako, Mirel. Ang bulong ni Ella, ang kanyang mga luha, ay dahan-dahang pumatak, ngunit ang kanyang boses ay matatag. Sinampal kita dahil gusto kitang magising. Ang kaaway mo ay hindi ako. Ang kaaway mo ay ang sarili mong kayabangan at ang maling pagpapalaki ni nanay sa'yo. Ang yaman na sinasabi mo, hindi yun ninakaw. Ibinigay yun ni Lolo sa'kin dahil alam niyang ako lang ang may pusong hindi masisilaw ng pera. Naiwang tulala si Mirel. Ang kanyang labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumalabas. Tinalikuran siya ni Ella at dahan-dahang naglakad palayo. Kasama si Mateo na nananatiling nakabantay sa kanyang tabi. Ang bawat hakbang ni Ella ay tila pagtatayo ng isang bagong pundasyon, isang pundasyong hindi na nakadepende sa pag-aproba ng kanyang pamilya. Nang makalayo na sila, huminto si Mateo at dahan-dahang kinuha ang mga libro mula sa nanginginig na mga kamay ni Ella. Isang golden moment ang nabuo sa pagitan ng dalawa sa gitna ng tahimik na pasilyo. You did the right thing, Ella. Minsan, ang pagmamahal ay kailangang maging matigas para makapagpagaling. Ang mahinang sabi ni Mateo habang pinupunasan ng isang luhang tumakas mula sa mata ni Ella. Ngunit sa kabila ng lakas na ipinamalas ni Ella, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato ng kanyang mga dokumento sa unibersidad
na may nakasulat na pulang marka. Fake credentials. See you at the Dean's office tomorrow. Sino ang taong nasa likod ng banta sa pag-aaral ni Ella? At hanggang saan ang kayang gawin ni Mirel at ng kanyang misteryosong kakampi upang tuluyang hilahin si Ella pababa sa putikan? Huwag mong isiping hindi ka mahal ng lolo mo, Ella. Ibiniling ka niya sa akin, pero naging mahina ako. Patawarin mo ako dahil mas pinili kong maging anino kaysa maging ama sa'yo. Ang boses ni Ramon ay tila isang tuyong kaluskos sa gitna ng katahimikan ng silid ni Ella. Nakatayo ang kanyang ama sa may pintuan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang iniabot ang isang maliit at kupas na notebook, ang talaarawan ni Lolo Saturnino. Sa mga sandaling iyon, habang mabilis na inilalagay ni Ella ang kanyang mga huling gamit sa maleta, ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang munting pako na pilit na ibinabaon sa kanyang puso. Dahan-dahang kinuha ni Ella ang notebook. Ang amoy ng lumang papel at tuyong dahon ng nara ay sumalubong sa kanya. Isang amoy na nagpabalik sa kanya sa mga hapong nakaupo siya sa paanan ng kanyang lolo habang ito ay nagkukwento tungkol sa mga pundasyon ng buhay. Binuksan niya ang unang pahina at doon, sa pamamagitan ng madiin at matatag na sulat kamay ng matanda, nabasa niya ang mga salitang sadyang inilaan para sa kanya. Kay Ella, ang aking matibay na haligi, huwag kang matakot na tumayo ng mag-isa dahil ang pinakamatatag na gusali ay ang may malalim na pundasyon ng katotohanan. Habang binabasa ang mga salitang iyon, naramdaman ni Ella ang isang matinding panginginig sa kanyang dibdib. Ang bawat letra ay tila isang haplos na nagpapatunay na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Ngunit kasabay ng aliw ay ang pagdating ng isang masakit na realidad. Sa ilalim ng huling pahina ng talaarawan, may nakasingit na isang listahan ng mga petsa at halaga, isang lihim na record ni Lolo tungkol sa mga pondong ipinagkatiwala niya kay Catalina para sa pag-aaral ni Ella na kailanman ay hindi nakarating sa kanya. Ang baon ng damdamin sa loob ni Ella ay tila isang malaking alon na humahampas sa isang marupok na pader. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing nagtiis siya sa gutom upang makatipid, at ang bawat pagkakataong tinawag siyang pabigat, ay lahat pala ay bahagi ng isang malaking panlilinlang. Hindi lang siya ninakawan ng pera, ninakawan siya ng dangal at ng karapatang maging masaya. Ang kanyang sariling ama na nakatayo ngayon sa harap niya nang may luhang dumadaloy ay naging piping saksi sa lahat ng ito. Pa, hindi sapat ang patawad para ibalik ang 10 taon na kinuha niyo sa akin. Ang mahinang sabi ni Ella, ang kanyang boses ay malamig gaya ng semento. Ang notebook na ito ang magiging ebidensya ko. Hindi lang laban sa mga utang na ipinangalan niyo sa akin, kundi laban sa kawalan ng hustisya na itinanim niyo sa bahay na ito. Dinala ni Ella ang talaarawan at ang kanyang mga dokumento kay Attorney Joaquin kinabukasan. Ang bawat pahina ng notebook ay nagbigay ng linaw sa mga palsipikadong pirma sa mga loan documents. Malinaw na sa bawat halagang hiniram ni Catalina, gamit ang pangalan ni Ella, may katumbas itong luho para kay Mirel o pambayad sa mga bisyo ng pamilya. Ang bawat pirma ay tila isang latay na nagpapatunay ng pagtatraidor ng isang ina sa kanyang sariling dugo. Gusto mo bang ituloy ito, Ella? Ang seryosong tanong ni Attorney Joaquin. Ang magsampa ng kaso laban sa sarili mong ina para mapawalang bisa ang mga utang na ito ay nangangahulugang kailangan mong tumayo sa korte laban sa kanya. Ito ay isang madugong labanan na maaaring tuluyang sumira sa inyong pamilya. Tumingin si Ella sa malayo, sa mga gusaling itinatayo sa labas ng bintana. Naalala niya si Mateo, ang kanyang pag-aaral na muling sinisimulan, at ang mukha ni Lolo Saturnino. Naramdaman niya ang matigas na determinasyon sa kanyang puso. Isang determinasyong hindi na kayang buwagin ng anumang takot. Kailangan kong gawin ito, attorney.
Hindi para sa pera, kundi para sa huling habilin ni Lolo. Gusto kong linisin ang pangalan ko para kapag nakuha ko na ang lisensya ko bilang arkitekto, wala nang anumang anino ng nakaraan ang hahadlang sa akin. Ang sagot ni Ella. Habang naglalakad si Ella palabas ng opisina, ang bawat hakbang niya ay tila mas magaan. Ang bigat na pasan niya sa loob ng maraming taon ay dahan-dahang napapalitan ng isang uri ng lakas na nanggagaling sa katarungan. Ngunit sa kanyang pag-uwi, isang huling sorpresa ang naghihintay sa kanya sa tapat ng kanilang gate. Isang formal na subpina ang nakadikit sa pinto. Ngunit hindi ito laban kay Catalina. Ito ay isang legal na abiso na nag-aakusa kay Ella ng fraud o panloloko sa pagkuha ng kanyang mga educational credentials. Ang mga dokumentong maingat niyang inayos para sa kanyang pagbabalik sa universidad ay kinuwestiyon at ang nag-file ng reklamo ay walang iba kundi si Mirel sa ilalim ng paggabay ng isang misteryosong abogado na may malalim na galit sa mga Vergara. Hanggang saan ang kayang hukayin ni Mirel upang tuluyang mabaon si Ella sa kahihiyan? At kaya bang panindigan ni Ella ang kanyang katotohanan kung ang bawat hakbang niya ay sinusundan ng isang bagong patibong mula sa kanyang sariling pamilya? Wala ka ba talagang utang na loob, Ella? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa pamilyang ito, hahayaan mo kaming mabulok sa hirap habang ikaw ay umaakyat sa entablado at tumatanggap ng parangal? Ang boses ni Catalina ay pumiyok sa gitna ng mataong pasilyo ng unibersidad. Ang tunog ay tila isang gasgas na plaka na pilit na inuulit ang isang lumang kanta. Nakatayo ang kanyang ina sa labas ng auditorium. Ang buhok ay hindi na kasing ayos ng dati at ang kanyang damit ay kupas na. Isang malaking kaibahan sa imahe ng reyna na nakagisna ni Ella. Sa tabi nito, si Mirel ay nakayuko. Suot ang isang simpleng uniforme ng isang fast food chain kung saan siya ngayon ay nagtatrabaho bilang server upang bayaran ang mga danyos ng aksidente. Napatigil si Ella sa paglakad. Nakasuot siya ng itim na toga, ang tela nito ay tila isang baluti na nagbibigay sa kanya ng proteksyon laban sa lason ng kanyang pamilya. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang diploma, ang katibayan ng kanyang 10 taong pakikipaglaban sa putik, ulan at kawalan ng katarungan. Sa tulong ni Attorney Joaquin at ng mga ebidensyang galing sa talaarawan ni Lolo, napatunayan sa korte na ang mga akusasyon ng panloloko laban sa kanya ay gawa-gawa lamang. Ang katotohanan ang siyang nagpalaya sa kanyang pangalan. Dahan-dahang humarap si Ella sa kanyang ina. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ngunit hindi na ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa bigat ng huling pader na kailangan niyang gibain. Karanggalan po ang tinatanggap ko ngayon, Ma. Isang bagay na hindi nabibili ng pera at hindi nananakaw ng anumang palsipikadong pirma. Ang mahinang sabi ni Ella. Ang boses ay tila isang malalim na lawa na walang anumang alon. Sinasabi niyo po bang wala akong utang na loob? Binayaran ko na ang lahat. Binayaran ko ng kabataan ko, ng pangarap ko, at ng bawat patak ng luha ko noong mga panahong ako ang nagpapakain sa inyo habang itinuturing niyo akong basura. Pera lang ang kailangan ko, Ella. Isang pirma mo lang sa bagong loan na ito, maliligtas na tayo sa pagkakakulong. Parang hindi ka naman anak. Ang muling pagsigaw ni Catalina, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Walang bahid ng pagmamalaki para sa tagumpay ng anak. Tanging ang sarili niyang kaligtasan ang mahalaga. Tumingin si Ella kay Mirel na ngayon ay dahan-dahang tumitingala. Nakita niya sa mga mata ng kapatid ang pagod at ang unti-unting pagkakakilala sa hirap na dinanas ni Ella sa loob ng maraming taon. Ang kalyo sa mga kamay ni Mirel ay tila isang tahimik na guro na nagtuturo rito ng leksyon ng buhay. Hindi na ako pipirma, Ma. Hindi dahil sa madamot ako, kundi dahil mahal ko kayo. Ang pagpapatuloy ni Ella habang dahan-dahang lumalapit si Mateo sa kanyang tabi, inilalagay ang kamay sa kanyang balikat bilang suporta. Hanggat sinasagip ko kayo sa bawat apoy na kayo mismo ang gumagawa,
Hindi kayo matututong lumakad ng matuwid. Ang kailangan nyo ay hindi pera ko, kundi ang harapin ang konsekwensya ng inyong mga ginawa. Itinatakwil mo na ba kami? Ang boses ni Catalina ay naging isang mahinang bulong, puno ng puot. Ngumiti si Ilan ng may kasamang matinding lungkot. Itinakwil niyo na po ako matagal na. Noong gabing mas pinili niyo ang pulang sasakyan kaysa sa kinabukasan ko. Ngayon, pinipili ko lang po ang sarili ko. Tumalikod si Ella at dahan-dahang naglakad palayo kasama si Mateo patungo sa liwanag ng auditorium kung saan tinatawag na ang kanyang pangalan. Sa kanyang likuran, naririnig niya ang mga mura ni Catalina na unti-unting nalulunod sa malakas na palakpakan ng mga taong nagdiriwang sa tagumpay ng katotohanan. Habang umaakyat si Ella sa entablado, naramdaman niya ang isang mainit na haplos ng hangin sa kanyang pisngi, tila isang halik mula sa kanyang lolo. Ang kanyang puso ay tila isang gusaling tapos na ang konstruksyon. Matatag, marangal, at handang harapin ang anumang bagyo. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang katanungan ang naiwan sa kanyang isipan habang nakatingin sa huling pagkakataon sa kanyang ina sa malayo. May puwang pa ba ang pagpapatawad sa isang pusong hindi kailanman natutong humingi nito? Ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa malawak at bakanting lupain na pagmamay-ari ni Lolo Saturnino. Ang lupang naging mitya ng napakaraming luha. Ngunit ngayon ay amoy basang damo at bagong pag-asa. Nakatayo si Ella sa gitna ng lote, suot ang kanyang puting hard hat at hawak ang mga blueprint na siya mismo ang nagdisenyo. Hindi na ito ang mga guhit ng isang assistant na nagtatago sa anino. Ito ang mga plano ng isang lisensyadong arkitekto na handang magtayo ng isang komunidad para sa mga nangangailangan. Sa di kalayuan, naririnig ang marahang ugong ng mga makinarya na nagsisimulang maghukay para sa pundasyon ng unang gusali. Ang bawat pagbaon ng bakal sa lupa ay tila isang tibok ng puso na nagsasabing ang hustisya ay hindi lamang nakukuha sa korte, kundi sa pagbuo ng isang bagay na kapaki-pakinabang mula sa mga guho ng nakaraan. Architect Vergara, handa na po ang lahat para sa groundbreaking ceremony. Ang boses ni Mateo ay puno ng pagmamalaki habang lumalapit siya kay Ella. Inabot niya ang isang gintong palay, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng araw. Ngunit bago pa man makapagsimula ang seremonya, isang pamilyar at kakarag-karag na sasakyan ang huminto sa gilid ng kalsada. Bumaba si Ramon, ang kanyang ama, na may dalang isang maliit na kahon. Sa likuran niya, dahan-dahang lumabas sina Catalina at Mirel. Wala na ang mga mamahalin nilang damit at ang mapagmataas na tindig. Ang kanilang mga muka ay bakas ng hirap ng buhay sa isang maliit na paupahang kwarto sa labas ng lungsod. Ang tanging lugar na nakayanan nila matapos hatakin ng bangko ang kanilang dating bahay dahil sa mga utang na hindi na kayang bayaran ni Ella. Ella! Ang mahinang tawag ni Ramon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa hiya. Hindi kami napunta rito para humingi ng pera. Gusto lang naming ibigay ito sa'yo. Nahanap namin ito sa mga gamit ni Lolo na naiwan sa bodega. Binuksan ni Ella ang kahon. Sa loob ay naroon ang isang lumang T-square na yari sa matigas na kahoy ng Nara, may nakaukit na pangalan, Saturdayela. Ito ang unang gamit na ibinigay sa kanya ni Lolo noong bata pa siya. Ang gamit na akala niya ay nawala na noong pilit siyang pinagtrabaho ni Catalina. Isang golden moment ang nabuo sa gitna ng init ng araw. Hinawakan ni Ella ang lumang kahoy. Naramdaman ang kinis nito na tila babuhay pa ang alaala ng matanda. Tumingin siya sa kanyang ama at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang sinserong pagsisisi sa mga mata nito. Salamat pa! Ang simpleng sagot ni Ella. Tumingin siya kina Catalina at Mirel. Nakita niya ang pagnanais ni Catalina na magsalita. Ang pamilyar na bukas ng bibig na tila hihingi ng pabor. Ngunit mabilis itong pinigilan ni Mirel.
Hinawakan ng kapatid ang braso ng kanilang ina at dahan-dahang umiling. Mukhang ang bawat plato na hinugasan ni Mirel sa fast food chain ay nagturo sa kanya ng leksyon na hindi kayang ibigay ng anumang sermon. Architect Ella, kailangan na po nating magsimula. Ang paalala ng isa sa mga foreman. Tumango si Ella. Tinalikuran niya ang kanyang pamilya, hindi dahil sa galit, kundi dahil alam niyang tapos na ang kanyang tungkulin bilang kanilang tagapagligtas. Ang bawat isa sa kanila ay kailangang bumuo ng sariling pundasyon. Itinanim ni Ella ang gintong pala sa lupa, isang simbolo ng pagtatapos ng kanyang pagiging palamuti at ang pagsisimula ng kanyang pagiging tagapagtayo. Habang ang unang semento ay ibinubuhos sa hukay, naramdaman ni Ella ang kamay ni Mateo na humahawak sa kanyang palad. Isang mahigpit at mainit na hawak na nagsasabing sa bawat pader na itatayo niya. May isang taong laging magsisilbing bubong na magpoprotekta sa kanya. Tumingin si Ella sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang langit ay nagtatagpo sa lupa. Wala na ang ulan. Wala na ang putik ng sementeryo. Ang tanging nananatili ay ang liwanag ng isang bagong umaga. Ngunit habang ang lahat ay nagdiriwang, isang huling sulyap ang ibinigay ni Ella sa direksyon ng kanyang ina. Sa kabila ng lahat, isang tanong ang nanatili sa hangin na tila isang bulong ng hangin. Sapat na ba ang tagumpay upang burahin ang lahat ng peklat? O ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang sa sandaling matutunan nating bumitaw ng tuluyan? 5 taon ang mabilis na lumipas. Tila mga pahina ng isang lumang libro na dahan-dahang binubuklat ng banayad na hangin. Sa gitna ng Lolo Saturnino Village, isang komunidad na dati ay pangarap lamang sa ibabaw ng tracing paper, ang mga halakhak ng mga bata ay nagsisilbing musika sa bawat kanto. Ang mga gusaling idinisenyo ni Ella ay nakatayo ng may dangal. Ang kanilang mga bintana ay nakabukas upang tanggapin ang liwanag ng hapon, tila mga mata ng isang pamilyang natutunan nang huminga ng malaya mula sa dilim. Nakatayo si Ella sa balkonahe ng kanyang sariling tahanan, isang bahay na hindi magarbo, ngunit punong-puno ng init at katotohanan. Sa kanyang tabi, ang presensya ni Mateo ay tila isang matatag na haligi na hindi kailanman nayanig ng anumang unos. Dahan-dahang hinaplos ni Mateo ang balikat ng kanyang asawa, isang simpleng galaw na nagpaparamdam kay Ella na sa wakas, nahanap na niya ang kakahuyan kung saan siya pwedeng magpahinga ng walang takot. Tingnan mo sila, Ella. Ang mahinang bulong ni Mateo habang nakatingin sa ibaba. Sa hardin ng village, nakaupo si Ramon sa isang mahabang upuan, tinuturuan ng isang maliit na batang lalaki, ang anak ni Ella at Mateo, kung paano humawak ng panukat. Ang kanyang ama ay tila nahanap na ang kapayapaan sa pagiging isang lolo na laging handang makinig. Hindi kalayuan sa kanila, nakita ni Ella si Mirel. Nakasuot ang kanyang kapatid ng simpleng uniforme ng isang junior designer. Hindi na ito ang reyna ng karangyaan, kundi isang babaeng natutunan ng pahalagahan ang bawat sentimong kinikita mula sa sariling pagod. Bagaman may mga pagkakataong bakas pa rin ang lungkot sa mga mata ni Mirel, naroon ang isang uri ng kislap na nagsasabing unti na niyang binubuo ang sarili niyang pundasyon. At si Catalina, ang kanyang ina, ay nananatili sa isang maliit na bungalow sa dulo ng village. Hindi na ito ang babaeng naging mitya ng kanyang mga luha. Si Catalina ngayon ay madalas na nakikitang nag-aalaga ng mga halaman. Ang kanyang mga kamay, na dati ay gahaman sa pera, ay ngayon ay abala sa pagpapalago ng mga punla. May mga araw na nagkakausap sila ni Ella, mga sandaling puno ng matatagal na katahimikan, ngunit sa bawat kumusta ay naroon ang isang pahiwatig ng pagsisisi. Ang pagpapatawad ay hindi dumating bilang isang biglaang pagsabog, kundi bilang isang dahan-dahang pag-agos ng tubig na naglilinis sa mga peklat ng nakaraan. Inilabas ni Ella ang lumang talaarawan ni Lolo Saturnino mula sa kanyang bulsa. Ang bawat salita roon ay naging kumpas ng kanyang buhay.
Napagtanto niya na ang tunay na utang na loob ay hindi ang pagpapakamatay ng sariling pangarap para sa maling kagustuhan ng iba, kundi ang pagiging tapat sa sariling pagkatao upang maging liwanag sa ibang tao. "You okay, architect?" Ang nakangiting tanong ni Mateo habang iniaabot ang isang tasa ng tsa na amoy sampagwita. "Ngayon lang ako naging ganito ka-okay, Mateo." Ang sagot ni Ella, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Naintindihan ko na ang sinabi ni Lolo. Ang pinakamatatag na bahay ay hindi itinatayo sa semento, kundi sa pagpapatawad at sa lakas na bumitaw sa mga tanikalang hindi naman sa atin. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw at nagkukulay kahel ang buong langit, ang samyo ng mga bulaklak ng sampagita ay humahalimuyak sa paligid. Tila isang huling basbas mula sa kabilang buhay. Wala na ang pait, wala na ang galit. Ang tanging nananatili ay ang pag-asa na ang bawat sugat, kapag naalagaan ng tamang pag-ibig, ay magiging isang magandang bahagi ng disenyo ng ating buhay.